cinta. Taksi pusit. Siyo. Basa pa. Magandang araw sa inyong lahat at astig ang ating lapang ngayon kasi bukod sa masasarap sila, sa paningin pa lang, sa unang tingin mo pa lang, is sila rin yung ilan sa mga paborito ko. At kahit paanong lundag o kembot ang gawin ko, hindi ko sila maluluto ng sabay-sabay. Or kahit hindi na sabay-sabay, kahit hiwa-hiwalay, malamang na hindi ko na sila malutong isa-isa. Ganon. Ganon kasimple yon. Lalo na to, ang dami-daming lahok, ang dami-daming chenes. Diba? So I am very grateful sa ating sponsor ng ating pagkain sa oras na ito na si Jasmine from Tokyo. She told me na hindi naman siya talaga nagluluto for business, but manaka-naka ay tumatanggap siya ng mga catering services. Kaya sana naman na maging successful siya sa kanyang tatahaking karera in case na magseseryoso na siya sa kanyang pag-catering kasi hindi talaga siya regular. Pero pag natikman natin ito talaga naman bonggang-bongga, abahe, i-push natin. Diba? Dapat gano'n na magkakababayan. Or ang mga Pilipino, dapat nagtutulungan. Diba? At nagbibigayan. Okay, so thank you very much sa iyo, Jasmine. At nagbigay rin siya ng ilang pirasong saba. Tamang-tama. Kasi naglalaway na ako sa pritong saging nung isang araw pa. Asan ba yun? Eto. Ako na raw magpahinog. Binigyan niya ako ng trabaho. Okay. Binigyan niya ako ng parte ko. Kaya anong problema ako? Ang hirap kayo magpahinog. Researched. And meron tayong banana. Hindi lamang dahil sa regular tayong kumakain ng banana, kundi bagay na bagay siya sa lapang na ito. Huwag na dito. Pero pagdating dito, wow, bagay na bagay siya. Lalo na yung saging na medyo lubsak-lubsak. Wow. Hindi nyo ba alam na yung mga saging dito, pag may konting yung spot-spots, na actually naman talagang siyang nagbibigay ng nutrisyon sa ating katawan, hindi na masyadong mabebenta dito. So yung kaway sa kanilang paningin, yun lang ang kanilang dudumugin. Based on my experience, yun ang nakikita ko dito sa mga palengke dito. Maaaring kakaiba tayo. Maaaring social yung mga kababayan ko dito. Kaya ayaw nila ng medyo may scar na ew. Hindi po ganun, ow. Kaya pag may konting ganun, wow. Kahit pa yung mga mahal na klase, like Dole, at yung mga galing Brazil and Ecuador, wow, nagmumura talaga. Basta umabot dun sa punto na kinakailangan ng itigil ang pagbibenta. Oo, ganun. Kung merong expiration date, kumbaga na, kahit pa anong ganda nito, kahit pa anong bongga pa ng kanyang estado, they will let them go na at ibibigay nila ng murang-murang halaga. At pagdating sa mura, remember this one? 50 pesos. Diba? Diba t-shirt dito sa Japan? 50 pesos. Diba nag-sale nung September ba, October? Ngayon ko lang siya sinuot. Kasi medyo, wow, nakakapag-short sleeves na tayo. Ano na? Spring na. Ito yung panahon na it's not hot, it's not cold, it's cold. You know, yung feeling in between. Nasaan na ba yun? Ito, diba? Ayan siya. Tandaan niyo pa ba ito? Ito yung original price niya na, 500 pesos. Ibinagsak siya ng 100 yen. Which is, sa Philippine peso, 50 umaatikabo. Eh, ang ganda-ganda. Alam mo yun? Yung sa tela, alam mo syempre na hindi naman ganun kamahal kasi medyo kumukulubot or something. Pero, it gives you comfort. Kahit paanong gawin mo. Ang sarap-sarap sa katawan. And yet, 50 pesos lang. At nasa pagdadala yan. Whether you like it or not. Pasosi. It feels 55. 55 pesos, diba? Tumaas ang value. Nung sinuot ko na. Diba? Kahit ikaw magsuot, diskarte mo lang yung forma mo. Ang lahat ng mura, pwede magmahal sa paningin ng iba. Basta ayos kang magdala. Tandaan niyo yan. Kaya umayos kayo. Ngayon, ang haba ng kuda natin isang araw, di ba? Ngayon, short lang. Actually, ayoko na talagang dumakdak at mag-concentrate na ako sa pagkain ito. Okay? So, pasensyahan tayo. Inihiwalay ko muna yung mga palabok, kutsinta, etc. Kakainin ko siya sa mamayang gabi. Pang merienda ko. Susunod na agad natin. Okay? So, lapang na tayo.
Na-miss ko yung ano, yung pusit na ginagawa ng kaibigan namin na wala na siya ngayon. Pero yung pusit niya, sobrang itim. Tapos, medyo dry. Tapos, maanghang. Ang sarap. Bitter ka ba? No. Tama lang yung pa eh. Excited na ako sa palabok. Gusto ko na sa banatan. Gusto ko sasama dito, kaya ala. Maliit yung table natin. Kasi sa araw punta tayo sa ano, second-hand shop. Second-hand shop. Maghanap tayo ng ano. Magtitingin-tingin lang tayo ng mga ano, furnitures. Maghanap ako na sa pang ano. Sa pang maliit na table. Hindi para dito ha. Kundi yung ano, patungan ko ng mga gamit ko. Kasi yung computer ko sa silya ko lang nilalagay. Yung taga dito lang ako, kaya kong punuin ang bahay ko na pagkagaganda, pero pagkamumurang mga ano, kasangkapan. Totoo lang. Bobongga pa talaga. Ano ang tawag dito? Sa dahon na to? Laurel, di ba? Laurel nga ba? Parang laurel. Sarap eh. Kuha pa tayo isang spoon dito. Kanin. Wait. Okay. Tuloy natin. Masarin akong ginagayat kong saging. Ayan. Tapos nilagay ko sa plato ko. Kaya ginamit natin platos, maliit. May malaki ko itong plato, diba? Yung white. Kaya lang, pag nagbi-video tayo, hindi na halos makita yung kanin. Kasi white to white. Ganun talaga. That's why also, bihira nyo kung makita na naka-white ng shirt kapag nagbi-video. Kasi natatabunan nung brightness. Yung mukha ko, umiitim yung ano, yung vlogger sa suot niyang white na damit. So, kailangan ko pa namang extra mga gadget chenes para mas ma-counter attack, kumbaga, yung sumasapaw na brightness sa pagmumukha ko. Ganun yan. Kaya kahit gusto ko ng white, hindi ako nag-video na naka-white. Minsan, pag nakakalusot, kaya. Masarap yung ano niya. Pinakbet. Napapansin niyo, padilaw ng padilaw. Kasi patira ng patira yung kalabasa. Hindi kasi ako mahilig sa kalabasa. Mahal dito kalabasa, oy.
Ginagawa nila itong parang ano, minatamis sa saging. Mahal. Actually, karamihan ng bento, yung mga lunch boxes dito. Lunch pack. May ano, may kasamang kalabasa, yung kalimitan. Sarap pag may tinik-tinik. Wala pa akong gana nito. Kasi itong isang dadalhin ko, binuksan ko na. Ayan. Masarap siya eh. Actually, mas masarap yung isang green. Yung isa yung ano, yung iba yung lalagyan. Parang mas ano siya, mas lasa mo yung ano, yung matcha. Parang mas less to. Pero sa pagdating sa ano, balutan, mas maganda siya. Sosyal. Mag-a-announce ako ng lugar na pag-aanohan ko ha. Yung pwede ko kayong i-meet along the way from Batangas to Superhighway to Manila. Bukod yung sa Calapan, sa amin. Sakay ako ng kotse ni Inay. May dala-dala ako ilang KitKats at ilang products na parang ano, trial and error sa aking ano, selling bag. So, ito na rin magkisilbing ano natin, meet and greet. So if you wish to have 4 packs of KitKat, kagaya nito, yan, up for sale yan. Bit-bit ko yan. Mismong ako yung mag-aabot sa inyo. Diba? Magkikita tayo sa mga kanto-kanto ng Batangas to Manila. Pero dapat makapag-ano na kayo, makapagpa-reserve na kayo sa pamangkin ko, ibibigay ko yung telephone number niya para magkaroon kayo ng communication kung saang kanto o saang bus stop ko kayo pwedeng puntahan o tigilan para iabot sa inyo aking mga ano, goods, kumbaga. Siyempre, meron tayong picturan. Meron tayong hug-hug. And then, meron pa. Ano? Nawala na. Ito. CK perfume. 100 ml. For only PM nyo lang ako. And this one. 3 peraso siya ng Salvatore Ferragamo. Itong Encanto. Encanto yung aking pabango. Encanto dating ginagamit ko. Now, we have this one. This is a set of 3. Baka sakaling magugustuhan rin nyo, PM nyo lang ako. Para makabili agad ako for you. Okay. And, baka mamayang hapon, makapag-post ako ng ilang photos, nung ilang pang pwede kong dalhin. Tinik. Buti nakita ko, laki nun. Kung di ko nakita, sa harap ninyo, titiwari ka. Ayop niya. Buti nakita ko siya. Ang laki. Ayun, meron pa doon. Okay, bili kayo ha. Wala nga akong tubo dyan. Gusto ko na talaga kayong bentahan. Naku, sa akin ang mahalaga kayo ay makita. Ang daming drama. Panay ang tanggi. Ang kuha ko na nga dyan ay karne. Ibibigay ko na nga lang sa iyo ng gayon. At hindi wala natira sa akin. Gusto ko nga lang kayo makasaya. Nasty ka.
Ang dami matitirang kalabasa. Pero kain din tayo ng isang maliit-liit. Ayan. Kainin natin itong isang kalabasa. Pampalinaw ng mata. Mga bata, kakain kayo ng gulay, ha? Ako actually mahilig sa gulay. Pero nito na lang. Itong ano na. Itong nagsisitanda na yung mga buto-buto. Pagkabataan, di ba? Halos ganoon naman tayo lahat. Lalo nung una-una, hindi pa tayo masyadong conscious sa mga diet, mga mabibitamin at nasusustansya mga inumin at pagkain. Hindi pa tayo masyadong cholesterol conscious, carb conscious, and more. Kaya ang sinasapang natin rin talaga yung mga burgers, french fries, pasta, laging ganun. Lahat naman ng mga mali naisip mo na pag medyo nagkakaedad ka na. Especially tayo. Diyos ko, lalampas na tayo ng 40. Doon pa lang natin naiisip. Ngayon pa lang natin naiisip yung mga ganyan. Hi. Laki na binaba ng edad. Laki ng discount eh. Kahit pa nga tayo na rin. Sarap, para siyang karne. Lamang-laman kumbaga. Tapos gusto ko siya. Ang sarap sa bibig pag yung may mga nakikita ka mga konting nangangatakang konting buto-buto, diba? Ayun, may buto-buto. Para siyang KFC eh. Hop. Ang luto ng sitaw. Fresh na fresh. So maraming salamat sa inyong lahat. Abangan yung paglafang ko ng ating kutsinta, pansit bihon at ang pinaglalawayan kong palabok. Na halos isang dekada ko na yata hindi natitikman. Diba? So abangan nyo yung muli naming pagsasagupa, kumbaga. Maraming salamat sa inyong lahat. So patuloy nyo yung panood at pakikinig ng aking mga kwento. Dakdak pa more. Lafang pa more. Rheumatology pa more. Bibili kayo para may pangkasulina kami ng inay. Mga pangkasulina, magkano pangkasulina sa Pilipinas?